Marami po kasing gumagamit ng talata ng Biblia at ginagamitan po ako ng mga talata katulad po ng ikalawang Korinto 9:7. Itong mga nakakapanood sa atin. Di po ba utos ng Diyos ang magbigay ng kabuloy? Mas maganda po babasahin natin bago ko sagutin yung tanong. Ganito po ang ating matutunghayan. Aklat po ng ikalawang Korinto 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Magbigay ang bawat isa. Ibig sabihin, nakasulat. Ang nakalagay, magbigay ang bawat isa. Hindi ba kasama diyan ang mga tagapagturo? Kasi po kailangan suriin natin yung mga tagapagturo. Kasi po, yung mga nagpapakilalang tagapagturo, alam nila yung talata. Ang tanong, magagawa ba nilang magbigay? Kaya po dapat pong maging mainat. Kinakailangan po kasi po sa pagdami ng mga tagapagturo, yan po ay hindi na po bagong bagay, yung pagdami ng mga tagapagturo. Kung babasahin natin sa Mateo 24:11, magsisibangon ng mga bulang propeta. Kaya kung babasahin natin sa ikalawang Korinto 11, 13, 14, 15 na magkukunwari na waring ministro ng katwiran. Kung babasahin po natin ang Mateo 24, ganito po ang ating matutunghayan. Kaya't gawin ninyo ang 23:3. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Dito po, yung karamihan, alam nila yung talata ng ikalawang Korinto 9:7. Magbigay ang bawat isa. Kaya, halimbawa sa Iglesia ni Manalo, magtuturo sila sa kanilang mga membro. Batay po sa kinikilala nilang doktrina. Tuturuan po nila ang bawat isa, ang mga umaanib at kaanib sa Iglesia ni Manalo ng pangdoktrina. Walang alinlangan po yan. Ngayon, ilan ang turo ni Manalo na pagbibigay ng kabuloy? Kasi po, ang akala ng karamihan, 2 beses lang ang pagbibigay ng kabuloy. Huwebes at saka Linggo. Hindi po. Sa Iglesia ni Manalo, hindi po. Para maunawaan at maintindihan po ninyo. Sa isang oras na pagsamba sa Iglesia ni Manalo, 4 ang turo ni Manalo. Ito po ang tinatawag na kabuloy. Kung lalaki ka, diakono ang kukuha. Kung babae ka, ang kukuha diakonesa. Isa. Yung pong tanging nandugan ng 2 sobre. Isang sobre para sa pangangailangan ng lokal o distrito. At isang sobre para sa lingap sa mamayan. At meron po silang tinatawag na hahing pasasalamat na pera. Sa ngayon, ang tawag nila Blue Book. Mula January hanggang December, kung tawagin nila TC, tipong sa construction. Kaya 4 ang turo ni Manalo. Pera Huwebes. 2 ang pagsamba nila sa loob ng isang linggo. Bakit Huwebes? Hindi Miyerkules. Makikita na gumagaya sila sa Katoliko. Pero sa ngayon po, ang Huwebes pwede nang gawin Miyerkules. Depende na sa ministro.
Ito pong linggo, pwede nang gawing Biyernes kung may rally sila. Pwedeng gawing Sabado. Basta ang turo ni Manalo, 5 beses sa ngayon. Ngayon ang tanong, si Manalo at ang kanyang mga ministro, magagawa ba nilang magbigay ng totoo? Tanong. Bakit po ipinakikilala natin na si Manalo? Alam niya yung turo niya. Alam din ng mga ministro niya. Alam niyo po, ang pag-aaral sa pagka-ministro, may bayad po. Kung tawagin nila College of Evangelical Ministry o Bachelor Evangelical, may bayad. Pagbabayarin niya. Pero alam ba ni Manalo at ang kanyang mga ministro na sila ay hindi makakapagbigay ng totoo? Alam. Bakit? Walang karapatan magtrabaho. Ang tungkulin po, ang pinakatrabaho nila ay mangaral. Ituturo ba nila na o kami, hindi po namin magagawang magbigay ng totoo? Walang magsasabi niya. Nakikita po nila yung ministro na bibigay, tama. Saan manggagaling? Galing sa tulong. Marami kasing hindi nakakaalam Si Manalo at ang kanyang mga ministro, wala pong ibibigay na kahit 5 duling. Hindi siya makakasunod sa utos ng Diyos na magbigay ang bawat isa. Pumili ka dito sa 5 turo ni Manalo. Kahit 5 duling, kahit isa lang dyan, hindi niyo magagawa. Pati yung ministro. Ito po kasi ang hindi naintindihan ng karamihan. Si Manalo at ang kanyang mga ministro, mga walang karapatan magtrabaho. Pagka wala kang karapatan magtrabaho, ang pinakatungkulin mo mangaral, paano ka mabubuhay? Anong lifestyle mo? Paano ka mabubuhay? Lilimusan ka ng mga miyembro. Ang totoong nagbibigay ng abuloy, yung mga miyembro. Walang pinipili si Manalo sa pagbibigay ng abuloy, kahit bata, kahit walang trabaho. Kailangan magdadala ka ng abuloy o lilimusan mo si Manalo. Nakikita po na yung ministro nagbibigay, saan nga manggagaling? Kasi po, tinuturuan niya, ang unang-unang dinaya ni Manalo ay ang kanyang mga ministro. Hindi po Bachelor Evangelical, mamang po sa Biblia. Alam niyo po, ang isang kurso sa Iglesia ni Manalo sa kanyang eskwelahan. Pansinin po ninyo, si Manalo po kasi meron po siyang university, kung tawagin niyo era. Ang isa sa mga kurso po niya, Bachelor Evangelical Ministry. Ang pag-aaral po rito may bayad. Ito po yun. Bukod tanging ang kursong ito na bibigyan sila ng tulong. Hindi sila magtatrabaho. Pero magbabayad sila. Kaya pagka pinansin po ninyo yung isang kurso, bukod tanging bibigyan sila tulong, hindi sila magtatrabaho. Ang tungkulin po nila mangaral, ituturo ba nila? Kami, nagbayad. Sa aming ginawang pag-aaral, hindi po nila aaminin. Kaya dito ko po naalala ang aking anak, yung bunso ko. Meron siyang pinsan. Meron siyang pinsan na nag-aral dito. Sa ngayon, regular siya. Tinanong siya ng aking anak. Kasi yung anak ko, hindi ko pa tuwirang tinuturuan sa aking ginagawa kasi may takot sila. Pero napapakinggan pala nila ako. O ibig sabihin, nanonood sila na hindi sinasabi sa akin. Kaya nung umuwi siya ng Pilipinas, nakausap niya yung pinsan niya. Ikaw nagbabayad ka sa ginawa mong pag-aaral. Pagka natapos ka, anong ibibigay sa'yo? Tulong o sweldo? Hindi makasagot yung... Kaya sinabihan siya, kung tulong ang tatanggapin mo, bakit ka nagbabayad? Dapat sweldo. Kasi nagbayad ka bakit? Hindi po kasi issue sa Iglesia ni Manalo yun
Pero susuriin natin yung kinikilala natin tagapagturo. Saan siya kukuha ng ibibigay niya? Tumatanggap lang siya ng limos. Kung tawagin nila tulong. Yung tulong saan nagmula? Mula sa abuloy ng mga kaanib. Yung mga kaanib, saan manggagaling yung kanilang ibinibigay? Galing sa kanilang kinikita. Ikaw bilang ministro, saan ka kukuha ng ibibigay? Kaya nga po, meron pong nagtanong sa akin na isang miyembro ng Iglesia ni Manalo. Kapatid, sabi niya, bakit ka kusang umalis sa iglesia? Ikaw saan ka kukuha ng ibibigay? Hindi ko po sinagot yung tanong niya. Ako nagtanong. Ikaw saan ka kukuha ng ibibigay? Galing po sa kinikita ko. Yung ministro, saan kukuha ng ibibigay? Walang karapatan magtrabaho. Nakikita mo ba yung ministro mo nagkukunwari sa pagbibigay ng abuloy? Alam nyo, magbabayad ka. Magbabayad ka sa iyong gagawing pag-aaral. Tuturuan ba ni Manalo, eto, magkunwari ka sa walang magsasabing ganyan, pero ipinapagawa niya. Walang magtuturo, magkunwari ka. Hindi. Kailan mag-uumpisang magkunwari sa pagbibigay ng abuloy? Third year. Kasi tatanggap ka na ng tulong third year. Gagamitin ka na sa kalihiman. Meron bang nakakaalam kay Manalo na sa mga ministro niyo? Kasi ipinagmamalaki nila na mga degree holder. Paano mo sasabihin degree holder, mangmang? Bakit? Hindi niya ituturo nagbabayad siya eh. Hindi rin niya ituturo na nagkukunwari siya sa pagbibigay ng abuloy. Kaya kala nila matatalino. Hindi po, ang mga ministro ni Manalo. Kaya bago po kayo makikipagpalik sa pagbibigay ng abuloy, tanungin niyo muna yung mga tagapagturo ninyo. Magagawa ba nilang magbigay ng abuloy? Halimbawa si Manalo, nagbigay siya ng 5 milyon. Saan galing? Galing sa tulong. Sasabihin ba ni Manalo, huwag niyo po akong tularan mga kapatid. Galing sa tulong ang ibinibigay ko. Walang magsasabi niya. Sasabihin ba ng mga ministro, mga kapatid, nagkukunwari kami sa pagbibigay ng abuloy, galing sa tulong ang aming ibinigay. Walang magsasabi niyan. Kaya gusto ko silang makaharap ng personal. Debate, diskusyon. Ipakilala mo nga kung paano ka nagkukunwari sa pagbibigay ng abuloy. Saan ko natutunan yan? Natutunan ko yan noong 1986. Kasi isa akong estudyante ng EBCO. Merong isang ministro na nagtanong sa kapwa ministro niya. Ang tinanong niya, 5 ministro Saan manggagaling yung ibibigay? Saan mababasa sa Biblia na yung ibibigay natin galing sa tulong? Hindi makasagot Meron bang magtuturo? O kami ang mga ministro, manggagaling sa tulong ang aming ibibigay. Alam niyo po ang ginawa ni Manalo, yung sinasabi ba ni Manalo, magkunwari ka sa pagbibigay ng abuloy, eto yung tulong mo. Walang magtuturo niyan. Pero ipinapagawa. Bakit? Walang karapatan magtrabaho Umaasa ka lang sa tulong Hindi mo kayang harapin ang mga ministro ni Manalo? Ako po, gusto ko pong makaharap sila ng personal. Alam niyo po si Manalo, ang tungkulin po nila mga hindi nga nila ituturo na nagkukunwari sila sa pagbibigay ng abuloy. Ibig sabihin si Manalo, yung utos ng Diyos na magbigay hindi niya si Manalo at ang kanyang mga ministro hindi kumikilala sa Diyos. Babasahin ko po sa inyo unang 1. Kapitulo 2, talatang 3 hanggang 4. Paano makikilala yung tunay na kumikilala sa Diyos? Ganito ang ating mababasa. Unang 1, Kapitulo 2, talatang 3-4. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala
kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ang kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Kay Manalo pa nga, 5 eh. Turuan nyo, si Manalo at ang kanyang mga, pumili ka doon sa 5 turo mo kung magagawa mo. Yung totoo. Kaya po, hindi po natin iniinsulto si Manalo at ang kanyang mga ministro. Si Manalo po at ang kanyang mga ministro, yung ginawa nilang turo, nakabase po sa Pandoktrina 19, hindi po nila magagawa. Ipapagawa lang nila sa mga membro. Kaya si Manalo at ang kanyang mga ministro, hindi nila magawa yung utos ng Diyos magbigay. Kaya bago po niyo ako turuan, o basahan ng talata, katulad po ng 2 Korinto 9:7, kilalanin ninyo ang inyong kinikilalang ministro o pastor. Matagal na pong ipinapagawa ito, 4:1. Pasinin po ninyo. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw ng mga bulaang propeta sa sanlibutan. Huwag po kayong magsawalang kibo. Huwag po kayong magsawalang kibo sa nakikita ninyo. Kaya nga sinasabi ko sa karamihan, si Manalo, meron siyang tinatawag na turo o pandoktrina na yun. Dito pa lang kaya ko nang kalabanin ng mga ministro ni Manalo. Huwag na tayong pupunta doon. Kasi po si Manalo po kasi, pasinin po niyo ito. Donation. Ito po yung tinatawag na pandoktrina. Si Manalo, meron po siyang kinikitang payment, peace. Pero huwag na tayong pumunta doon sa kinikita, sa payment, peace. Dito na lang sa donation. Kaya ko nang harapin ang mga ministro ni Manalo. Kasi po meron po akong nakausap, ipinagyayabang niya na napahiya ako. Tumawag siya sa magitan ng messenger. Ngayon, dahil kasi po ang katwiran nila, ang pinakatungkulin, pinakatrabaho po ni Manalo at ang kanyang mga ministro, ay yung pagmiministro. Ngayon, binabasahan ko po siya ng 2 Tesalonica, Kapitulo 3, ayaw niyang tanggapin. Bakit? Kasi po itong talatang ito, hindi po itinuturo sa kanila. Kaya ayaw po niyang tanggapin. Ganito po ang ating matutunghayan kung bakit ayaw niyang tanggapin. 2 Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 7, 8, 9 hanggang 10. Alam naman ninyo na dapat niyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho ng kami nariyan pa. Si Apostol Pablo nagtatrabaho. Kung babasahin natin sa 18:3, tagagawa siya ng tolda kahit saan sa makarating. Basahin ko ulit. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho ng kami nariyan pa. Ang tinutukoy bang trabaho ito yung pagmiministro, hindi po. Tuloy natin. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man ang hindi namin binabayaran. Nagpagagami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito. Hindi dahil sa wala kaming karapatan maghintay ng inyong tulong. Mayroon silang karapatan na humingi ng tulong. Si Pablo, siya ang nagtuturo sa Galacia, Kapitulo 6, 5-6. Siya rin po ang nagtuturo sa 1 Korinto 9:9. Ulitin ko po. Ginawa namin ito, hindi dahil sa wala kaming karapatan maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo bigyang halimbawang dapat sundan ng kasama pa ninyo kami. Ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakalin ng sinumang ayaw gumawa. Hindi dapat pakainin ang ayaw magtrabaho. Ang tungkulin po nila magturo, hindi nga nila ituturo. Itatago nga nila. Ilang taon na ang Iglesia ni Manalo? Mahigit na 100 taon. Pero hindi po nila ituturo. 2 Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 7 hanggang 10. Kailan nyo pa malalaman to? Kailan nyo
malalaman. Kaya maghanap po kayo sa mga ministro ni Manalo na babasa lang nito, bibigyan natin ng 100 euro. Bibigyan natin ng 100 euro. Babasahin lang. Kailan nyo matutunan to? Ilang taon na ang nandadaya si Manalo? Ilang taon na? Hindi, ang tungkulin po ng mangaral eh. Ang pinakatrabaho po nilang mangaral, kaya ganyan sila umaasa sa bigay ng donasyon. Tama. Bakit ayaw nilang ituro? Kami po, umaasa lang sa tulong eh. Eto, naka-aeroplano ako eh. Kasabihin ba nila na si Manalo umaasa lang sa tulong o kung tawagin, yung pong tulong kasi mula sa abuloy ng mga kaani. Sa ibang termino po ng tulong, limos. Si Manalo po nanlilimos lang. Naka-aeroplano. May bahay sa Forest Park. Kaya si Manalo hindi niya, may makikita ba kayong mga ministro, ituturo nila? Buti po yung 6, pagkatapos tatalon siya ng 11-12, meron akong mababasa niya, tinuturuan ng mga kanib. Ang mga kanib, dahil dinadaya, tuturuan sila na huwag silang maging tamad. Ito po yung ginagawa nila. Babasahin ko po sa inyo rito. Ang babasahin nila 6, tatalon siya ng 11-12. Ito po yung mga mensaheng ihahatid sa dadalawin. Yan. Para maintindihan po ninyo, 35. Tuturuan nila yung mga, ito po. Ipinagbabawal ng Diyos na tulungan ang taong tamad. Anong pagkakaiba nung walang karapatan magtrabaho sa taong tamad? Ang tutulungan po ng Iglesia ni Manalo, hindi po yung tamad, yung walang karapatan magtrabaho. Sino po yung walang karapatan magtrabaho? Si Manalo at ang kanyang mga ministro. Sila ang tutulungan, kaya bibigyan ng tulong. Tinuturuan nila yung mga kanib na yung tamad, hindi dapat tulungan. Babasahin ko po. Ipinagbabawal ng Diyos na tulungan ng taong tamad. Gumamit siya ng talata. Ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 6. Tumalon siya ng 11-12. Aming iniutos sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y magsihiwalay sa bawat kapatid na lumalakad na walang kaayusan at hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin. Sa isyon ito na yung 11. Sapagkat aming nababalitaan ng ilan sa inyo na nagsisilakad ng walang kaayusan, na hindi man lamang nagsisigawa, kundi mga mapakyalam sa mga bagay ng iba. Sa mga gayon nga ay aming iniutos at ipinamamanik sa Panginoong Jesucristo na sila'y magsigawang may katahimikan at magsikain ng kanilang sariling tinapay. Ituturo po nila sa mga kaanib para hindi po maging tamad. Kasi po, ang tutulungan ng mga kaanib ay yung walang karapatan magtrabaho. Anong pagkakaiba ng walang karapatan magtrabaho sa taong tamad? Ang taong tamad pwedeng turuan. Yung walang karapatan, hindi pwedeng turuan. Hindi niya rin pwedeng basahin ang ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 7, 8, 9 hanggang 10. Saka nakakita na ang pinakatungkulin po nila yung mga aral. Pababasahan mo ng talata. Magbibigay po tayo ng 100 euro. Maghanap po kayo sa mga ministro ni Manalo. Ibig sabihin, si Manalo, bawat ministro po ni Manalo may Biblia. May Biblia. Pero pababasahan mo ng talata ng Biblia, ayaw. Bakit? Hindi ipinatuturo ni Manalo. Kahit na may hawak siyang Biblia.
Kaya marami po nadaya. Eh ngayon, si Manalo, dahil sa umaasa lang siya sa bigay na donasyon, kung tawagin nila tulong, pati yung kanyang mga ministro. Saan manggagaling yung ibibigay nila? Galing sa tulong. Meron bang magtuturo ba si Manalo? Eh mga kapatid halimbawa si Manalo nagbigay ng 5 milyon. Saan pupunta? Sa kanya. Sasabihin ba niya dun sa mga ministrong mangmang, pinag-aaral ko pa kayo, nagbabayad kayo, bibigyan ko kayo ng tulong, ibabalik nyo Walang magsasabi niyan. Hindi sasabihin ni Manalo, pero ginagawa niya. Ibalik nyo magbigay rin kayo ng 5 beses galing sa tulong Ang kawawa rito yung mga ministro ni Manalo. Kaya si Manalo, ang pinalalakas niya, yung tinatawag na iskan, hindi po yung ministro. Hindi. College of Evangelical Ministry. Mangmang sila. Bakit? Hindi sila pinababasa ng Biblia. Hindi nila pwedeng ituro ang 2 Tesalonica Kapitulo 3, talatang 7, 8, 9 hanggang 10. Lalo na po yung 18.3 ng gawa. Babasahin ko po sa inyo ang Biblia, 18.3. Ano po ang trabaho ni Apostol Pablo? Binasa ko na kanina na hindi sila umaasa sa tulong. Nagtatrabaho sila. Anong trabaho ni Apostol Pablo? Babasahin ko sa inyo aklat po ng gawa, 18.3. Pansinin po ninyo kung anong trabaho ni Apostol Pablo. Ito po hindi binabasa sa Iglesia ni Manalo. Bakit hindi binabasa? Kasi umaasa lang sa tulong. Wala silang karapatang magtrabaho. Kaya hindi po binabasa ang talatang ito. Maghanap po kayo sa mga ministro ni Manalo na babasa lang nito. Magbibigay tayo ng 100 euro. At dahil ang hanap buhay niya ay tulad din ng kanila, tumuloy siya sa kanila. At sila'y magkakasamang nagtrabaho. Parehong paggawa ng tolda ang hanap buhay nila. Yung tunay na ministro kahit saan sa makarating, nagtatrabaho siya. Hindi niya ikinakatwil. Ministro ko Nag-aral po ako ng BEM Pababasahan mo ng talata ng Biblia? Ayaw. Kaya hindi alam ng Iglesia ni Manalo itong 18.13 Pati yung 2 Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 7, 8, 9 hanggang 10, hindi nila alam yan. Ikinabibigla nila na si Pablo pala, pati ng kanyang mga kasama, hindi umaasa sa tulong. Nagtatrabaho sila. Saan kumukuha ng ibinibigay ng mga tunay na tagapagturo? Babasahin ko po sa inyo ay isang Biblia rin. Salita ng buhay. Pwedeng basahin po sa Magandang Balita, Biblia. Pwedeng basahin dito. Pero babasahin ko po rito sa ang salita ng buhay. Kaya ang Iglesia ni Manalo po hindi po binabasa itong 33-34. Ang binabasa 35 lang. Aklat po ng Gawa, Kapitulo 20. Pasinin po ninyo, talatang 33, 34, 35. Hindi ko hinangad kailanman ng salapi o damit ng ibang tao. Si Manalo, naka-Amerikana. Paano siya naka-Amerikana? Naka-kotse. Paano siya naka-kotse? Galing po sa abuloy ng mga kahani. Bakit siya nagkaroon ng eroplano? Paano siya nagkaroon ng bahay sa Forbes Park? Hindi po kasi itinuturo. Hindi ko hinangad kailanman ng salapi o damit ng ibang tao. Kung saan saan nakakarating, para lang manglimos Alam naman ninyong nagtrabaho ko upang tustusan ang mga pangangailangan namin ng ating mga kasama. Saan kukuha ng pangtustos? Sa pagtatrabaho. Kasi Manalo, binibigyan mo na siya ng tulong, hindi pa rin siya magtuturo. Katulad ng 2 Tesalonica Kapitulo 3, talatang 7, 8, 9. Gawa Kapitulo 18, 3. Ito po yung 2, 33, 34, hindi nila binabasa. Itong binabasa kong ito.
Ulitin ko, 33, 34 hanggang 35. Hindi ko hinangad kailanman ng salapi o damit ng ibang tao. Alam ninyong nagtrabaho ako upang tustusan ang mga pangangailangan namin ng aking mga kasamahan. Ipinakita ko sa inyo sa lahat ng paraan na sa ating pagbabanat ng buto, matutulungan natin ng mahihina. Alalahanin natin ang sinabi ng Panginoong Hesus, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Sa inyong reliyon, lalo na sa Iglesia ni Manalo, sino ang mas mapalad? Yung nagbibigay o yung binibigyan? Kasi po yung binibigyan sa inyo, si Manalo at ang kanyang mga, hindi aasa sa Diyos. Hindi manghihingi ng biyaya sa Diyos. Hindi sila mananalangin para humingi ng biyaya. Bakit? Alam nila, sa pawis ng iyong mukha kakain ka. Si Manalo at ang kanyang mga ministro, sa pawis ng iba kumakain siya. Hindi lamang po para kumain. Naalala ko po yung meron kasing isang matalinong nagturo. Ang dapat mong ibigay sa tao, bakit nagiging exempted dito yung mga tagapagturo? Ang dapat mong ibigay sa tao, gamit sa pangingisda, hindi isda. Bakit si Manalo? Binibigyan ng abuloy, patuloy. Bakit yung mga tagapagturo, bakit hindi sila pwedeng turuan? Yung mga tagapagturo na tinuturuan nila yung mga kahani para hindi maging tamad. Ang ibigay ninyo gamit sa pangingisda. Si Manalo, laging isda At ang kanyang mga ministro. Mas mapalad ang nagbibigay. Teka muna, kay Manalo, mas mapalad yung binibigyan. Ituturo ba ni Manalo, mga kapatid? Ako, binibigyan lang ng limos. Naka-aeroplano ako. Nakabahay ako sa Forbes Park. Meron akong opisina. Kagaya ng Torre ni Babel. Kung tawagin Sentral. Meron ba magtuturong ganyan? Narito na po yung mga binibigyan natin ng limos. Naka-aeroplano. Walang magtuturo niyan. Sino po mas mapalad? Yung binibigyan. Nakakapagbigay po sila Nagkukunwari. Bakit? Galing sa tulong. Kaya, sasabihin nila matatalino daw yung mga ministro ni Manalo. Alam niyo po si Manalo, ginawa niyang mangmang ang kanyang mga ministro. Gusto ko pong patunayan niya sa pamamagitan ng debate o diskusyon. Kaya wala po akong pinipili sa mga ministro ni Manalo. Si Manalo, accept na natin sa pagdating sa debate, diskusyon. Dahil si Manalo, mangmang po. Si Manalo, mantaraya. Ito pong kawawa rito, itong mga ministro niya. Paano naging mangmang? Tuturuan ba niya na magkunwari sa pagbibigay ng abuloy? Nagkukunwari sila sa pagbibigay ng abuloy, hindi alam. Alam ba nila na kung alam lang nila, hindi kakalabanin nila si Manalo. Kapatid dati tatlo lang yan ngayon naging 4 pa Alam niyo po kung saan ko natutunan yan? Si Manalo kasi, 1986, nagkaroon ng palibot-liham. Ito po exclusive lang sa mga ministro. Si Manalo kasi, dahil hindi po sumapat sa kanya yung voluntary contribution, kumikita siya ng bayad, payment, fees. Baka meron pong hindi nakakaalam kung ano yung payment, fees. Tungkol po sa mga eskwelahan, hospital, ano po ang kinikita dyan? Tuition fee, hospital fee. Ano po yung Pasugo Magazine? Bayad po. Kaya sa Iglesia ni Manalo, wag na tayong pumunta. Si Manalo po hindi nagkasa sa donation. Ito pong donation na ito, ginagamit niyang puhunan para kumita siya ng bayad, para maintindihan po ng iba. Si Manalo po kasi negosyante, hindi alam ng karamihan. Magpapakunwari na waring ministro ng katwiran, negosyante siya.
bakit ko nasasabing namumuhunan gamit ang donation? Sino nagbigay ng donation? Mga kaani. Pero walang nakakaalam yan. Ang front nila, reliyon, sekta. Kaya ang iglesia ni Manalo, pagka pumunta kayo sa ministro ni Manalo, magtanong kayo, pwede po bang gamitin na puhunan o kapital ang voluntary contribution para kumita ka ng bayad? Ang iglesia ni Manalo, paano mo sasabihin matatalino mo? Tinanong ko na yan bago ko siyang umalis o tumiwalag sa iglesia. December 25, 1994, tinanong ko si Paterno C. Turuan mo ako ng pandoktrina. 16 noon na, ngayon 19. As voluntary contribution. Ang dapat ko bang ibigay sa iyo bayad? Kasi po, kung mag-aaral po kayo sa College of Evangelical Ministry, ang pag-aaralan niyo po nyo, doktrina. Doktrina. Kakabisaduhin mo yung, itong doktrina ni Manalo sa ngayon na ay 28 pala, 28. Kakabisaduhin mo yan. Kailangan bago ka makarating ng third year, kabisado mo na itong doktrina. Kasi paminsan-minsan magtuturo ka na. Third year, susubukan ka na. Kaya lahat ng mga ministro ni Manalo, kabisado nila ang doktrina. Tanong, magbigay ang bawat isa, saan mo kukunin yung ibibigay mo? Hindi natututunan ng mga ministro na hindi alam na nagkukunwari sila sa pagbibigay ng hindi po nila magawang magbigay ng totoo. Pagkatapos tuturuan nila yung mga kaani. Alam niyo po mga kapatid, ang maghasik ng kaunti nga ani. Ang maghasik, yun po ay mababasa sa nasa Biblia naman po yun. Babasahin ko sa inyo, 2 Korinto 9:6. Pasilin po ninyo ang nakalagay rito. 9:6. Tandaan ninyo, ito, ang naghahasik ng kaunti ay mag-aani ng kaunti. Ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Gagamitan kanila ng talata. Alam niyo mga kapatid, saan kayo lulugar? Sa kaunti, kaunti nga ani. Sa marami-marami nga ani. Ang ating reliyon, yung walang inihahasik, katulad po ng ating tagapangasiwa, tagapamahala, walang inihahasik yan. Mga ministro, walang inihahasik. Umaani po sila ng marami. Ay bakit? Magpapakunwari na waring ministro sa Biblia. Eh wala. Si Manalo at ang kanyang mga ministro, wala pong hinihahasik kahit singkundulin. Umaani sila ng marami. Nabubuhay sila. Nagkukutis babae. Ginagamit ang reliyon o sekta. Alam niyo po, hindi na ikinagugulat yan. Ang layunin po kasi nila, gagamitin ng reliyon para magkaroon po ng yaman. 2 Pedro, Kapitulo 2, talatang 3. Sa kanilang kasakiman, dilin-langin nila kayo ng matatamis na pangusap upang makuha ang inyong kayamanan. Ang hangat nila, kumain sa pamagitan ng limos. Nabubuhay lang sila sa bigay na donasyon. Tingnan niyo yung lifestyle nila. Kaya sinasabi ko po sa karamihan, mawala man po ang korupsyon sa panig ng gobyerno. Kung ang mga tao dinadala ang kanilang yaman sa reliyon, ang pinayayaman ng mga tao, reliyon. Kaya ipinagmamalaki po ng mga kaanib ng iglesia. Mayaman po ang aming reliyon! Yan po hindi na po ikinagugulat. Kinabibigla. Bakit? Kung palabasa po kayo ng Biblia, kasi po marami silang ipasusunog sa araw ng pagbuko. Babasahin ko po sa inyo. Ito po ang nangyayari. Mas maganda po babasahin natin sa aklat po ng 6. Aklat ng Mateo, talatang 6.
pakinggan po ninyo, aklat po ng Mateo, talatang 6, ay Kapitulo 6. Kapitulo 6, aklat po ng Mateo, huwag kayong mangagtipon ng kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at kalawang, at dito'y nanguhukay, nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sino nagsasalita rito? Ang Kristo. Huwag kayong mangagtipon ng kayamanan dito sa lupa. Accepted pala. Iniuutos. Utos ni Kristo, wag. Nangyayari po, nag-iipon po sila ng kayamanan. Pinaghihirap yung mga kahanip. Anong gagawin po sa mga inipon niya? Susunugin. Sa araw ng... Kaya marami silang ipasusunog sa araw ng paghuhukom eh. Pero kung susundin mo yung utos ni Kristo, huwag kang mag-ipon. Ang iglesia ni Manalo, meron silang tinatawag na libreto eh. Yung pamamaraan ni Manalo galing po sa bangko. Kaya pinagmamalaki nila na mayaman po ang aming reliyon eh. Ang dami nyo palang ipasusunog sa araw ng paghukom. Kaya po, yung pagkukunwari sa pagbibigay ng abuloy ni Manalo at ang kanyang mga ministro, nag-aral pa sila, nagbayad sila. Ginagawa lang pala silang mangmang. Mga bachelor, mga degree holder. Magagawa ba nilang magbasa ng mga talata ng Biblia? Magagawa ba nilang turuan ang mga miyembro nila ng halimbawa, ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 7, 8 hanggang 9, hanggang 10. Ituturo ba nila na mas mapalad yung binibigyan mo? Kaya marami pong kawawa. Kaya sinasabi ko po, mawala man po yung korupsyon sa panig ng gobyerno kung ang mga tao, ang kanilang kinikita, dinadala, binubuhay nila yung mga walang karapatang magtrabaho. Hindi lamang po binubuhay para kumain. Pinayayaman pa nila. Ito po mga pinakakain nila, pinayayaman nila, hindi po kumikilala sa Diyos. Kaya hindi po sila mananalangin para humingi ng biyaya sa Diyos. Humihingi sila sa mga miyembro. Ang mga miyembro, igigisa pa nila sa sariling mantika. Hindi magkakasa sa voluntary contribution. Ang unang-unang ginaya, yung mga nagsipag-aral dito. Magsasabi ba, kami, nag-aral, nagbayad eh. Ang tatanggapin namin tulong. Wala magsasabi niya. Hindi kami magtatrabaho. Kasi ang tungkulin namin mangaral. Ituro mo nga na umaasa ka lang sa tulong. At yung tulong doon magbibigay, doon magmumula yung ibibigay mo. Wala magsasabi niya. Sasabihin ba nila sa mga miyembro, mga kapatid ipinapakita lang namin sa inyo na nagbibigay kami. Totoo yan, wala kaming ibinibigay. Kasi ang ibinibigay namin, bakit namin kailangan magpakitang tao sa pagbibigay? Para mahikayat namin kayo. Dadayain kayo. Kaya po marami pong nagagalit sa atin. Kaya si Manalo po, sa pagbibigay pa lang ng donasyon, kaya ko na pong kalabanin. So, yung mga ministro niya, debate, diskusyon, pumili ka doon sa turo mo na 5 beses sa loob ng 1 linggo. Ipakita mo kung paano mo magagawa. Isa lang. Walang makapagsabi ng ganyan kay Manalo sa kanyang mga ministro. Wala. May makakapagsabi ba kay Manalo? Kapatid lantaran palang dinadaya mo kami. Turo mo, hindi mo magagawa. Ipapagawa mo lang pala sa Kaya marami pong nadaya. Ito po ang aking naipaglingkod sa inyo kung bakit malakas ang loob ko na magpakilala sa tunay na pangalan ng Renato Miranda Pasukin. Narito po sa Milan, Italy. 339-2925-992 ang aking telephone number.
Kung meron po kayong alam sa mga ministro ni Manalo na matalino, handa po akong humarap. Handa po akong haharap. Wala po akong pinipilit. Maraming po salamat.